Ang pelikula ay tungkol kay Jennifer Hills, na muling nabuhay matapos ang una niyang karanasan ng pang-aabuso. Sinubukan niyang magsimula muli sa ibang lugar, ngunit ang nakaraan ay patuloy na bumabalik sa kanya. Sa bagong kabanata ng kanyang buhay, si Jennifer ay nagtatrabaho sa isang crisis hotline, kung saan siya ay nakikinig at tumutulong sa mga taong dumaranas din ng trauma. Ngunit ang kanyang nakaraan ay hindi pa rin siya tinatantanan. Nang magsimulang magparamdam ang mga taong responsable sa kanyang pagdurusa noon, napilitan siyang harapin ang kanyang mga demonyo. Sa muling paglitaw ng kanyang mga nang-abuso, nagpasya si Jennifer na hindi na siya magiging biktima muli. Sa halip, gagamitin niya ang lahat ng kanyang natutuhan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at bigyan ng hustisya ang kanyang nakaraan. Isa-isa niyang haharapin ang mga taong nanakit sa kanya, at sa bawat pagtatagpo, ipapakita niya ang kanyang determinasyon na hindi na muling maging biktima. Habang nagpapatuloy ang kanyang paghihiganti, kinakaharap ni Jennifer ang kanyang mga sariling moral na limitasyon at kung hanggang saan siya handang pumunta upang makamit ang kanyang bersyon ng hustisya. Ang pelikula ay nagpapakita ng kanyang paglalakbay habang binabalansin niya ang kanyang pagnanais na makamit ang katarungan at ang panganib na mawala ang kanyang sarili sa proseso. Sa huli, si Jennifer ay nagtagumpay sa pagharap sa kanyang mga nang-abuso, ngunit ang kanyang karanasan ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang pagkatao. Natutunan niya na ang paghihiganti ay maaaring magdulot ng pansamantalang kasiyahan, ngunit hindi ito nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagharap sa trauma at paghahanap ng tunay na paghilom. Matapos ang kanyang mga paghihiganti, si Jennifer ay hindi agad nakahanap ng kapayapaan. Ang mga alaala ng kanyang mga pinagdaanan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Nahirapan siyang magtiwala sa iba at madalas siyang nakararamdam ng takot at paranoia. Sa kabila nito, determinado siyang magpatuloy sa kanyang buhay. Naghanap siya ng tulong mula sa isang therapist upang harapin ang kanyang trauma at matutong pamahalaan ang kanyang emosyon. Sa pamamagitan ng therapy, unti-unti niyang natutunan na hindi niya kailangang maging biktima magpakailanman. Sinubukan din niyang gumawa ng koneksyon sa ibang tao. Sumali siya sa isang support group para sa mga survivor ng sexual assault, kung saan nakatagpo siya ng ibang mga taong nakaranas ng katulad na mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kwento, nakaramdam siya ng koneksyon at suporta. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Jennifer na ang paghihiganti ay hindi ang sagot. Ang tunay na katarungan ay nagmumula sa pagharap sa trauma at paghahanap ng kapayapaan sa sarili. Nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang karanasan upang makatulong sa ibang mga biktima ng sexual assault. Naging advocate siya para sa mga karapatan ng mga survivor at nagsalita laban sa sexual violence. Sa huli, natagpuan ni Jennifer ang kanyang layunin sa buhay. Naging simbolo siya ng pag-asa para sa ibang mga survivor. Sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, nagawa niyang bumangon at maging isang positibong impluwensya sa mundo. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na posible pa ring magkaroon ng paghilom at pag-asa kahit pagkatapos ng matinding pagdurusa.